Alright, Raider 150 carb. Yan, carb naman tayo. Puro nakikita nyo FI eh. So to random lang, di pa nabubuksan. For refresh to. Doon pa lang sa head ang nakikita, ibabaw pa lang. So ngayon i-refresh to na nasa 60k odo. At ngayon tignan natin kung ano ba yung laman, kung goods ba sa 60k odo, kung okay pa ba, kung ano yung sitwasyon ng mismong makina nya. Yung proseso ng ating refresh papakita rin natin. At yan, habang pinapakita na ginagawa, no, meron kasing mga comment na sirain daw ang Raider dahil nga lagi nilang napapanood sa atin sira. Ang pinapakita po namin is tips and idea mula sa mga na-encounter namin na sira. Pero hindi po lahat ng ginagawa natin dito ay sira. Kadalasan for maintenance po. 80% for maintenance. Refresh pang maintenance din, ball race din to, tapos na for maintenance. Ito meron tong problema, nag-overheat, so for checking din to. And ito maintenance, lahat for maintenance naman, refresh, PMS, at yung mga basic na ano na dapat ayusin sa mga motor nila. Hindi lahat ng pinapagawa sira. Ang pagkasira ng motor ay nakasalalay sa gumagamit, nasa pagme-maintenance, nasa pag-aalaga. So ito, check natin. Kamusta ang langis niya? Ito hindi sira. Ayan. Refresh. Yung engine support mo sa gitna wala. So kailangan natin lagyan. Malakas ang vibration nun. Tapos pwede rin siya maka-apekto sa chassis niya. Ayan. Sa refresh guys, ito normal na to na pinapalitan namin, automatic. Ayan, yung stress ng ano, timing chain, makikita mo yan. Stress na yung timing chain niya yun. Okay. Yung mga guide, yan, automatic yan pinapalitan. Bakit namin pinapalitan agad? 'Di ba? Kasi po ang sinasuggest namin is 50k odo, every 50k odo. So kailangan bago na to. Bago rin to. Kaysa naman magdoble ng gastos ka na na-refresh na tapos ito hindi pinalitan, magka-problema to, umingay. So dobleng gawa, 'di ba? Dobleng gawa, doble gastos. Ayan. Oo nga, kitang-kita naman natin dito, may mga lamat na. Okay. Ayan ang itsura ng 60k odo. Punong-puno ng carbon deposit. Alright. Laki. Laki ng bore nito. Laki. Stock naman yan ah. Pero good. Oh, di ba? 60k odo. Second hand na pala to. So ang laki nga. 66. 66 bore. Hindi na pala stock to. Naka-bore up. Naka-bore up na. Ayan o. Ang laki. Ito yung shims and shim cap. Tinatandaan namin kung saan yung pwesto. So sa exhaust itong dalawa. Sa intake ito. Para hindi kami malito, meron kaming basehan. Para pagbalik checking na lang ng clearance. Kung tama, okay na yun. Hindi mapapatagal yung trabaho. Marami na naman iiyak yan. Na chinecheck pa rin naman ng clearance. Hindi naman tayo gawa lang ng gawa. Okay, hindi. Hindi. Stock pa rin. Matik yan, lulubog. Okay na, initial check na. Doon na tayo sa linis. So proceed na tayo sa ating cleaning section. Alright, dito tayo ngayon sa ating cleaning section. Dito tayo naglilinis ng ating mga pyesa. Lalo pag refresh. Yan, dito tayo naggagawa. Ayan, may naka-ready na rin tayo dyan na panghangin. Alright, ito yung mga pyesa ni sir. Set ng valve seal, 4. Gasket. Ayan, yung mga chain guide. Alright, chain guide, automatic, spark plug.
Tapos syempre yung ating timing chain. Yan. Bago versus hindi. Comparison. Alright, nasalpak na natin, no, yung kanyang block tsaka piston. So binalik lang natin dahil nga iba sukat na ito. Ayaw naman ni sir magpalit. Ayaw magpalit ni sir. So stay tayo dito kung ano yung decision niya. Kasi gusto niya magpalit, sinadjust niya na, di ba? Oo, siya na magsasabi nun. So kung ano yung request ni customer, masusunod pa rin kung safe naman at good naman yung pyesa. So ito, hindi niya pinalitan, hindi na binalik sa stock. So yun, gagawin lang natin kung ano yung nararapat. Yun, no, ang galing ng block niya, red. Kamagong yan sir, kamagong. Uy, malinis na Kuya Jim. Nalinis na. Don't work. So nalinisan na, papalitan na lang to ng valve seal. Tapos ayan, finish na rin hanggang dito. So pag napalitan ng valve seal, isasalpak na tong mga to, springs and shim cap, shims. Ayan, pinaprepare na ni Kuya Jim. And then magche-check tayo ng clearance kung tama pa rin ba. So upon observation, okay to lahat. Ito lang, may konti lang, pero goods pa naman to. Yan, install na yung valve seal. Didiin na lang. So FYI lang sa mga nagpapagawa, no, lahat po ng pyesa natin na ginagamit sa pagre-refresh, especially dito sa mga loob-loob na yan, puro SGP po. Hindi tayo nag-install ng aftermarket yan. Basic. Leak test. So yun, pag nag-refresh, kasi marami nagsasabi bakit daw hindi hinahasa pagka nag-refresh. Hinahasa lang po yan pag may leak. So sinecheck natin kung may leak. Wala naman. Pero kadalasan tama, no? Tama na talaga. Wala naman na bago eh. Nilinisan minsan lang. Yung sa Raider FI. Sa Raider FI, nagbabago rin. Bago. Clearance sa ano din, carb din. Hindi pare-parehas. Meron naman sakto. Oo. Meron naman. Kaya kung paparehas natin yan sir, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Hindi tayo magkakasundo. Paparehas mo ng ano, no? Ang kapal ng shims sa tamang clearance niya. Okay, nasalpak na yung head. Okay na rin yung clearance. Ayan, buuhan na lang. At mati-check natin mamaya, matetest natin. At yung syempre total price para may idea kayo. Another refresh, Raider carb din. So ito yung tsura. Dom, sige na. Dong, sige na. Ay, putol. 3 years. Carbon loading. Bitak-bitak. Oh, bitak-bitak. 43,000. Pwede naman na kahit pa paano. Stress na rin. Mas stress to compare dun sa 60k Yodo. Yun. Basta yan. Oy. Dumi ah. Goods daw kuya. Balik tayo dito. Ito sitwasyon. Konting-konti na lang at papaanda rin na to. Maganda ang pagka-refresh. Walang singaw, walang usok. Ito yung nagastos sa ating refresh ng Raider card ni sir. So ito yung lahat, no, 5,964. Kasama na dyan yung pa-check niya ng clutch side and yung ibang pinalitan. So yung piston ring na ito, yun lang ang hindi natin pinalitan dahil nga iba yung sukat nung kanyang piston. So yun, ito lahat yun. All good na si sir. Okay na. So biyahe ka na sir. Salamat ng marami.